So again, good morning. I'm Oscar, and here's my second episode for my tawag dito, daily vlog challenge as a millennial government employee. So today is March 20, and time check is 7:21. Again, I'm a millennial government employee. I'm working here at the local government unit here at Nueva Ecija. Dito sa Nueva Ecija. Hindi ko sabihin kung saan LG, but kung sino makapanood ito, nakakilala ako, sige, hindi alam nyo lang. So again, my second episode would tackle the yung Bayang Digital Roadshow na nakita ko sa LinkedIn, no? So, ano ba yung Bayang Digital Roadshow? So, basically, this Bayang Digital Roadshow is a roadshow wherein the DICT or the Department of ICT, is, showcasing their efforts on digitalizing the Philippines, Also, aside from showcasing their accomplishments, they also presented, or did have tawag dito, presentations, panel discussions regarding various ICT related events, ICT related situations, scenarios, ganun. So bakit ko naman ito na brought up? Kasi since working in the government needs kailangan mo kasi ng partnership and collaboration to basically expand your network, to understand ano ba ang plano ng isang company, ano ba ang plano ng isang government agency, para mapakita sa inyo kung ano ba yung path na pinupuntahan nila. At the same time, ano ang benefit ng LGU sa part ng national agency na yun, di ba? So doon is nakita ko siya sa LinkedIn, kung saan where networks are being formed, connections are being formed, May nakita ko doon sa Bayang Digital Roadshow kung saan yung mga professionals na sa LinkedIn ko lang nakakausap, nakachat, ay nagpunta doon sa region, sa NU Clark. And sa part ko, nanghihinayang ako kasi hindi ako nakapunta. Una, sa field ng ICT and engineering, kailangan kasi talaga ng collaboration. Kasi una sa ngayon kasi hindi pa naman ganun ka important, I think, or ka significant yung ICT sa isang local government unit. And di pa rin naman nakikita nowadays yung kahalagahan nito. And they see the ICT as a threat sa mga bagay na hindi kaaya-aya, Kasi pagka ICT ka, may nandun yung transparency kasi, from being manual into digital, natitrace mo lahat naka-record, lahat may logs, aside unlike sa traditional na nawala yung document, hindi na ilista, nawala. So that's the importance of ICT nowadays. But in the local government setting, I think mahirap i-adapt siya una kasi yung infrastructure, diba? Infrastructure kauna-unahan. Wala kayong equipment, wala kayong manpower, wala kayong fund, diba? So those are some of the challenges that local governments are facing right now. So in return sa topic natin na Bayang Digital Roadshow, yung partnership and collaboration, nanghihinayang ako kasi nandun sila in the national executives from the DICT, si Uy pala, si Director C is regional director before na napunta na ng Region 1, I think, sa Baguio, or 2, I think. So yun,
yung mga boss ng DICT nagpunta dun sa Pampanga, no? Hindi ko man sila madalas nakaka-chat or never ko sila nakaka-chat, but basically doon sa mga post nila nakikita ko nagre-react sila sa mga comments ko, nagre-react sila sa mga questions ko, no? So I think doon pa lang is meron ng way of collaboration, no? Kung nakapunta sana kami doon ng team ko, baka pwede 2 days yun baka nakadaupang palad ko sila, and siguro I had a chance to tell them what are the projects and programs that we are currently planning here at the local government unit. As well, baka masuportahan nila kami, di ba? There's nothing wrong naman na makausap sila. Baka nga makabisita pa sila dito, no? Kung nakasama ko sila. Ano ba kasi yung problema? Bakit hindi ka nakapunta? Una, ayaw kong sisihin din si DICT kasi late yung invitation nila sa amin, no? Ang event is 14-15, pero nagpadala sila sa amin letter 11 na. 11, 12, 13, 11. Prior to that, meron na kasi kami mga prior commitments, no? Kung napaga sana siguro ng 2 weeks before yung invitation, nakapag-schedule sana kami. So sabi ko kay PD, kay Sir Conrad, Sir, sa Region 3, Region 4 na lang kami, or sa Visayas kung meron, no? Kasi sayang din naman na hindi kami makapunta ron kasi una, we want to know kung ano ba talaga ang plans ng DICT, no? National plan niya when it comes to digitalization, no? And what are their plans in various aspects of ICT, no? Nowadays kasi hindi na kasi umiikot ang ICT sa repair lang. It has been my long advocate na iba na ang tingin dapat ng mga tao sa ICT. Before siguro back 2010, 2015, pag sinabi mong IT or ICT, tawagan mo si ganito, repair, com shop. No, hindi na. Iba na ang ICT ngayon. Kasi nagbabago din ang landscape ng technology ngayon, hindi lang sa Philippines but also around the globe, no? Na kung saan ini-empower ng ICT ang individual ngayon. So paano ba ini-empower ang ICT individual? Sa mga ganito, diba? Ganitong bagay sa cellphone mo. Sa cellphone mo mag-record ka ng ganito, upload mo sa Facebook, upload mo sa TikTok, upload mo sa mga social media platforms, then yun, influencer ka na, content creator ka na, mamomonetize pa yung mga videos mo, di ba? Aside from that, if you want to know more about those kind of side hustle or job, ano gagamitin mo? Laptop, cellphone, mag-aaral ka dun, no? So as an executive arm of the Philippine government, the ICT has the initiative or the mandate to help the community empower its people in such a way na tuturuan mo sila paano ba mag-benefit sa ICT, di ba? Turuan mo sila na maging virtual assistant, turuan mo sila kung paano mag-handle ng social media, paano maging content creator, di ba? And also the ICT has the capability to remind everyone about cybersecurity, cybercrimes, data privacy, no? Hindi kasi pwede na gumagamit ka ng internet, alam mo na lahat. Bara-bara na lang yung pag-post mo sa Facebook, pag-post mo sa Instagram, pag-post mo sa TikTok, di ba? Kahit papaano, dapat meron ka pa ring limits on how you share your personal data or personal information. Kasi pwede magamit yan ng sino man na, di ba, may galit sa'yo, no? With the advent of technology and AI, and yung deepfake, tinatawag, kung madalas ka nagpo-post sa Facebook ng mga mukha mo katulad ito, no? Gagawin sa iyo diyan, kung alam niyo yung sa deepfake, si Tom Cruise yata pangalan nun. Sa movie, kinuha yung mga mukha niya, facial features niya, noo yan, kung saan. Ipapakat sa isang mukha, sa isang tao. Akala mo siya. That's deepfake na tinatawag. So, kung yung mukha mo is makuha ng internet and ilagay sa isang hindi ka aya-ayang website, sabihin magkakaroon ka ng scandal.
thinking na hindi pala magagamit sa ganun yung mukha mo, diba? Nilipat yung mukha mo sa ganitong mukha sa isang ganitong website, diba? Hindi mo naman ginawa, diba? Mga ganun ba? So yun, mga pwedeng gawin yon ng DICT to alarm, to share awareness sa mga sa tao, di ba? So yun, kung ang ano sana, kung nakapunta sana kami doon sa Bayang Digital Roadshow ng DICT Region 3, I had the chance siguro na kausapin sila ma'am, sila attorney, yung dalawang babae sa Diwa, si Ma'am Emilu Delphine, yung isa boss, tsaka sila yeah. Anyway, yun nga, importante kasi sa local government unit yung partnership and collaboration, especially if your local government unit is walang funds, walang pondo or minimal yung pondo sa mga initiatives mo. Una kailangan mo ng partnership for sponsorship, di ba? So lately with the help of our city mayor and sa DICT province, Nueva Ecija, nakatanggap naman kami ng 10 unit, 11 units of 11 computer sets with switch, routers, projector, parang talagang magagamit namin siya sa, meron pa kaming bell din yata na binigay na na cable. So yun, magagamit namin yun para sa aming networking, sa aming LGU. Magagamit namin yun sa pagtuturo, kasi hindi naman nga kami pang repair na lang. Hindi na ganun ang ICT sa amin. We want ICT to be empowering, na hindi lang kami nag-repair, nagtuturo din kami, nag-share din kami ng knowledge, nag-share din kami ng opportunity for the community na magbe-benefit pala ako pagkat ginawa ko to sa ICT. Tingnan nyo kasi sa pagkakataon ngayon, not degrading other professions. Yung iba nga, sabi nila, may napanood daw sa TikTok, isa siyang civil engineer, pero nung nag-COVID, nawala siya ng trabaho, lumipat siya sa software engineering. So passer siya, I think top 5 yata sa board. Nung nagka-COVID is nawalan siya ng trabaho, lumipat siya sa software engineering, sa IT. And now he's making, I think, 6 figures a month, no? And sabi niya sa kanyang TikTok, he will not return sa kanyang civil engineering as a civil engineer, but continue his programming job, no? Kasi pagka sa ICT ka and may side hustle ka in ICT, as a virtual assistant, for example, no? Meron kang client, for example, na 5 clients, 3 hours each, no? Isang client mo is binabayaran ka ng, sabihin na natin, mga $8 an hour. So every 3 hours is meron kang $24 times 5 clients, 24 times 5 for 100, ano na yun, 10 to $120 a day. So pumapatak 5,000 pesos a day, diba? So yung mga ganung factor ang gusto naming i-share sa mga tao, na dito sa ICT hindi ka mawalan ng trabaho kung alam mo yung way, kung alam mo yung basic sa ICT, as a virtual assistant, as social media manager, diba? As a digital marketer, diba? Mga ganung idea. So that's the Bayanihang Digital Roadshow na hindi namin attendan, but I'm hoping that the DICT will, again, DICT, please mag-email naman sana kayo mas maaga sa amin. Unang-una, naging partner nyo din naman kami ng medyo matagal na, diba, Sir Castro? From 2024 na 2022, 2023, diba? Ang dami na natin naging collaborations. So looking forward na mas maaga sana po ang inyong email sa amin, para nang sa ganun makapag naman kami,
tawag dito, alat naman kami ng time and budget para sa Bayanihang Digital Roadshow. So I think I want to also share with you the activities that we will be having today, March 20, 2024. So we do have our digitalization project, and we will be having a pre-deployment meeting here at Kalayaan Hall, nabanggit ko Kalayaan Hall. Anyway, so may idea na kayo kung saan. So yeah, dito sa likod. And we're planning to deploy the procurement system, the process where in each office will be able to procure equipment, office supplies, office equipment in the convenience of their office. At the same time, with the help of the ICT of that digitalization initiative, they can easily track their papers using the internet, using the system. I think kasi sa lahat naman ng LGU is prone talaga ang mga documents natin na ma-misplace, mawala. And lalo na kung urgent yun at nawala, either pagagalitan ka ng boss mo na saan mo napunta yung papel, dapat tinututukan mo yan kasi importante yan, urgent yan, di ba? So doon sa system, tawag dito, pagka doon ka sa system nag-procure, may record siya, may log siya, and matatrack doon kung nasaan na yung papel. Every time na may approve ng boss, approve ng approving authority, masasave sa system, malalag sa system na yung papel is nandito na sa ganitong office, sa ganitong ganitong office for them to approve the project or the procurement, So paano ba 'yon? Logically, magpe-prepare. Meron na kasi kaming database ng mga equipment na pwedeng bilhin. So may inventory na, may list na kung saan nandun lahat ng items na pwede mong bilhin. Then pag magre-request ka, purchase request or department request, open ka na account mo, i-open mo yung account mo sa system, and then login ka. Merong module doon, merong tab doon, request. Then may mga plus button doon kung saan pag nag-plus ka, select ka ng item, prituhin mo 'yun. Pagkatingin mo kompleto na, automatic na yung price, automatic na yung ganito, automatic na lahat. Then submit for approval. Pagka-submit ng approval, siyempre i-approve ng boss mo 'yon. Pag na-approve ng boss mo, punta na ng budget for OBR, I think. I don't know the process, but the logic there is that once approved, automatic mag-appear sa office ng budget for them to allocate funds. For example, yung request mo is 10,000, syempre mag-allocate sila ng 11,000, may allowance, ganun. Then pag na-allocate na ng funds, punta na siya ng back. For bidding, I think meron kasi mga policies yung back kung saan pagka more than ganito, shopping, tinatawag yan. Hindi ako aware sa mga ganun. And then, pagka okay na sa back, punta na siya sa PO, purchase order. Automatic yun. I-approve. Anyway, sabi kasi sa back, 45 days daw doon. I don't know, hindi ko pa rin kasi alam. Anyway, that's the process. And once approved ng back for PO na, purchase order, automatic, mapupunta na naman siya sa GSO and telling the supplier na to deliver. And then after that is yung after ng PO, inspection and report, anong term doon? Inspection acceptance, IAR. Yeah, yun. So yun po ang aming procurement system ngayon na i-deploy. So later this at 9, yun po ang gagawin namin. Una-una demo and announcement ng aming city administrator by the order of the city mayor na we will be deploying the system on April 1st.
So April 1, yeah, I think I'm hoping that talagang magagawa ng paraan yan. Kasi sa ICT, hilahin namin yung server, biro lang. Yan. So to compel them to use the system. No. Unang-una kasi sumusunod lang din naman kami sa utos, no. So there might be negative comments about this system or assumptions na kung saan gagamitin ba yan. We're hoping gagamitin. Una-una, boss naman ang nagsasabi sa amin, sila mayor naman. So that's our project today, a meeting today, no. 9 a.m. to 12. So, and also I want to share with you the experience namin kahapon na nakabiyahe kami ng misis ko, no. Merong motor saan maingay. Napakaingay niya, sumovertake sa amin. Sabi ko, napakayabang naman kako lang. Nag-iingay pa rito. Tapos biglang may dumaan, tahimik pero big bike. Mas malupit ka ako yun, di ba? So, ang idea doon is that hindi lahat ng maingay, katulad ko, is magaling. Hindi lahat ng maingay, nagbibida-bida sa ganyan is may laman talaga. Yung brains. Unlike me na talagang wala din naman. Ano lang ako, nakiki-ride lang ako, ganyan. Kung nababasa kayo sa internet, yun lang din naman. No? Kaya ko yung niniwala sa pinagsasabi ko. But anyway, yun nga, na-experience namin yung motor na naka-set up na maingay and biglang may dumaan na big bike. I don't know kung big bike ba yun or talagang pangmadiinan yung style ng motor. So, tahimik siya umovertake na ganyan. Mas astig yun kasi doon sa maingay. Sabi ko, saan? Hindi lahat nga ng maingay is may laman yung brains. And hindi lahat ng tahimik is walang laman ng brains. No? So, sa workplace, kung sino yung masalita, kung sino yung madada, huwag niyong isipin na siya yung magaling. Siya yung, siya yung may mas alam. Meron kasing iba na pag naiipit na sa mga bagay-bagay, may argument siya, sasalita siya ng kung ano-ano, just to prove her or his his point. Deep inside, naiipit lang siya na para play safe na lang din siya, no? Tatasan yung boses niya, sasalita siya ng kung ano-ano. So, yun naman talaga, hindi lahat ng maingay is may alam, and yung tahimik is walang alam. So, meron nga akong kilala na tahimik lang, pero talagang pag nagsalita is madiinan, may dating. I think that's the that's the irony of being silent and being loud. Kapag tahimik ka and you know how to deliver your thoughts, you know how to deliver your thoughts, is mas may point ka kaysa dun sa salita na wala namang dating, wala namang ding silbi yung sinasabi niya. So, doon ko naisip yung motor na maingay, imbis na matuwa ka dahil naka-setup siya, maingay siya. Imbis na matuwa ako, naingayan ako, na bad trip ako na ano ba yung ingay naman nun. Tapos biglang may sumulpot na big bike na pang madiinan nga. Doon ako mas nabilib, tahimik lang pero madiin, may dating. No? So I just wanna share with you that hindi lahat nga na maingay is magaling at hindi lahat ng tahimik is walang alam. No? They're just observing. They're just, being vigilant about their surroundings. They are just observant about the surroundings. Na they're just, trying to make some points, just being silent. Unlike those na loud, na maingay na, they're trying to make point to prove their point, which is pointless naman. So those are my take for today's vlog. 24 minutes in total. So the bottom line here is that the local government unit is always looking for partnership and collaborations to further expand and enhance their capabilities of serving the people. Okay. Second one is that
Yeah, we have this digitalization project in the local government unit where I belong. And last is, being too loud, being too noisy, is, doesn't mean that they have points or meron silang meaning sa mga pinagsasabi nila. And hindi lahat ng tahimik is walang silbi. Hindi lahat ng tahimik ay walang alam. Baliktad na mundo ngayon. Kung sino tahimik, sila pa yung magagaling. At kung sino pa yung maingay, sila pa yung walang alam. So yeah. And yeah, the bottom line here sa part ko is yung niwala sa akin. Bida-bida rin ako, diba? So yeah, it's 7:46 March 20, 2024. And again, I'm Oscar, a millennial government employee. And yeah, ito pala, pahabol. Tinanong ko si AI kung anong magandang title ng aking video podcast. Sabi niya, Millennial Memo. I think I will adapt that. No? Hindi ko ginamit yung brains ko doon. Ginamit ko si AI. So yeah, my video podcast will be entitled Millennial Memo. So a millennial working in the government, or a millennial as a government employee. So peace and love. No? See ya.